strong, napakagandang pananakit. Tinamaan na naman po kami dito sa kanyang mga senior sa atin. Dagdag ko lang, parang invitation or calling sa atin ko bilang mga mananampalataya na first is maglingkod sa Kanya. And then, yung repentant heart nga dapat, yung humble heart and servant heart, dapat meron tayong mga ingredients na ito para maglingkod. And of course, yung dadagdag ko lang, yung repentant servant, ano pa yun? Nag-aaral ako ng mga salita. Humble servant. Humble heart. Yung tingnan natin lahat yun. Then humble heart. Trusting heart. Humble heart. But invitation to have all of them, itong ingredients na to, but kailangan come clean. Hindi lang itong kailangan natin, kailangan gusto kasi ni God is maglilingkod ka, but your heart is clean. Kailangan, kasi hindi kanya i-receive kung may nakikita siyang karumihan. So kailangan, invitation to serve and invitation to come clean. Yes, sinasabi niya, nag-a-accept siya ng etong mga factor. But, kailangan natin maging holy. Huwag natin kakalimutan. Napaka-importante na tulad ko. Sino sa atin ang hindi nagkakasala everyday? Taas ang kamay. Ako lang. Ako lang nagkakasala. Ako. Everyday nagkakasala tayo. But, yung sinasabi ni Bruno na repentance, kailangan natin importante maging repentant heart tayo. Then, saka tayo tatanggapin niya. Kasi, ayaw niya nang namumuhay ka sa kasalanan. Ayaw niya lalapit ka sa kanya na meron siya lungis, Isang spot. Parang spot lang. Ayaw niya nun. Kasi ang gusto niya is malinis. Si banal siya. Kasi kung si David, may spotlight lang na nakatutok sa kanya. Kaya, kasi kilala natin siya. Bago siya naging, a man after my heart, sabi ni God. Ang ibig sabihin daw nito is, to be willing to obey, even when the thing commanded is exceedingly difficult. Hari na siya eh. Hari na siya. Pwede naman yung hindi na pakinggan si dinagdagan ko lang po. Kasi yun yung nangusap sa akin. Salamat sa Holy Spirit na nasa kalagitnaan ng sinasabi niya. Kasi pumasok sa akin eh. Without the Holy Spirit, yung in-invite naman natin siya. Kaya nasa atin siya for sure. Each and everyone. So sinabi, si David is willing siyang mag-obey. Lahat naman tayo is willing na mag-obey sa Kanya. And then, kahit ano daw ang kalagayan natin, down siya nun. Down na down siya eh. Namatayan niya siya ng anak eh. Nagluksa din siya. So, ibig sabihin, crush yung spirit niya. Yung heart niya is contrite. Alam mo ba sa Tagalog yun? Hindi ko alam ang ibig sabihin. Basta hindi siya buo nung time na yun. Meron siyang something inside. Parang hinanakit, parang gano'n. Pero, ang invitation you have to have a pure heart. But, si God is nag-a-accept ng crush na spirit and contrite heart, which is I have at the moment. But I'm willing and I have a calling na mag-serve sa Kanya. So, kailangan natin yung, but we have to come clean. Hindi yun mawawala. Ang resulta, yes, you have all of them. But you have to come clean. Iwanan natin yung mga ginagawa ng natin mali. And then, saka tayo mag-serve. Are we willing to do that? Kasi importante ang puso eh. Kailangan iwanan natin yung mga mali natin and then face God. God, I'm ready. I'm ready to serve. Without them, without willingness to leave all of the, especially may mga problema tayo, may mga may mga mali tayo nagagawa.
yung kasalanan na naghahad lang sa kanya sa paglapit natin and mag-serve sa kanya, then, yan ang invitation sa akin, you have to come clean. Yun ang ano sa akin, come clean and then serve. Are we willing now to come in front of Him clean and in Amen. humble heart and servant heart and ano pa yun? Repentant heart. Yung repentant napaka-importante. So, magpalinis tayo sa God and maglingkod tayo. Iwanan natin yung mga mali natin. At this time, iwanan natin. Then come to God and serve. Yun lang po. And Amen. pahaba. And bigay ko na sa ano, dinagdagan ko lang bro ha. Okay lang, Pasensya no ka na. problem. Bigay ko na kay Sister Marjorie for referring.